Kahit ilang gamot na ang iyong ininom, patuloy pa ring nababara ang iyong mga ugat. Ito ang totoong dahilan. Simula ngayon, palitan mo na ang tatlong bagay na ito sa iyong kusina. Ibinubunyag ko ngayon ang sikreto sa paglilinis ng malagkit na taba sa iyong dugo na hindi kailanman sasabihin ng ospital sa inyo. Lahat tayo nagsasabi na ang cancer o Alzheimer's ang pinaka-nakakatakot na sakit sa mundo. Pero ang totoo, may isang bagay na mas tahimik na unang nagbabanta sa ating buhay at walang inday na kumukuha sa atin. Iyon ay ang mga ugat, ang daan ng dugo na nagkokonekta sa bawat sulok ng ating katawan tulad ng pinakamaliit na ugat. Ang ating mga ugat ay parang highway ng ating katawan. Kapag nabara ang daang ito, kahit anong masustansyang pagkain ang iyong kainin, kahit anong mahal na bitamina ang iyong inumin, walang silbi. Sa katunayan, ang mga dumi ay nag-ipon at sinisira ang iyong katawan. Nais ko munang ikwento sa inyo ang kwento ni Lola Coring, isang 68 taong gulang na pumasok sa aking klinika ilang panahon na ang nakakaraan. Pagpasok pa lamang niya, hinawakan agad niya ang aking kamay at nagreklamo. Doktor, kahit tag-araw, kahit kainitan na sa Batangas, kailangan ko pa ring magsuot ng makapal na medyas kapag natutulog. Sabi niya, hindi siya makatulog dahil parang yelo ang kanyang mga paa. At kahit makatulog na siya, nagigising pa rin siya na sumisigaw dahil nagkakabiyak ang kanyang mga binti at ito na ang kanyang pang-araw-araw. Sabi pa niya, pagkagising sa umaga, parang libo-libong kilo ang bigat ng kanyang buong katawan at ang mga kasukasuan ng kanyang mga kamay ay napakatigas kaya kahit magsara ng kamao ay masakit na. Nagpunta siya sa maraming ospital at nagpapasuri pero lagi na lamang ganito ang sagot. Normal lang iyan sa gulang mo. O kaya naman, malamig lang ang iyong sirkulasyon, magbihis ka ng maayos. Pero nang pinagawa ko siya ng mas malalim na pagsusuri, ang kalagayan ni Lola Coring ay hindi basta-basta. Ang daanan ng dugo papunta sa kanyang utak, ang tinatawag nating carotid artery, ay may nakadikit na malagkit na taba na parang sirang keso na dumikit sa loob ng tubo. Ang ugat ay pumipitpit ng pumipitpit. Dahil hindi maayos na umaagos ang dugo, nagiging malamig ang katawan at ang chronic inflammation ay ugat na sa buong katawan. Hindi ito simpleng pagod lamang, ito ay isang napakamapanganib na senyales na ang mga tubo ng katawan ay kalawang na at barado na. Sa katunayan, ayon sa datos ng Department of Health dito sa Pilipinas, ang pinakamataas na dahilan ng pagkamatay ng mga matatanda na 65 pataas ay hindi cancer, kundi ang sakit sa puso at stroke. At ang mas nakakatuwa, ang simula ng lahat ng sakit na ito ay may malalim na kaugnayan sa temperatura ng ating katawan. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Kapag bumaba ng 1 degree ang temperatura ng ating katawan, bumabagsak din ang ating immune system ng higit sa 30%. Kapag lumamig ang ating katawan, ang dugo ay nagiging malapot tulad ng mantika sa malamig na panahon at ang mga ugat ay nagiging matigas at nawawala ng elasticity. Kapag nangyari ito, nawawala ang kakayahan ng ating katawan na pagalingin ang sarili nito at ang chronic inflammation na hindi inaanyayahan ay kumukuha ng buong katawan. Nang marinig ito ni Lola Coring, tumingin siya sa akin ng may panglulumo. Doktor, ano na ang magagawa ko sa lumang mga ugat ko sa edad kong ito? Sabi niya habang ibinababa ang kanyang ulo. Pero narito ang bagay. Nang bumalik siya sa akin pagkaraan ng 3 buwan lamang, nagulat ako ng todo sa naibago sa kanya. Hinubad na niya ang makapal na medyas na suot niya buong tag-araw. At nagsabi siyang nagtatawang mailuha na nawala na rin ang nakakainis na bigat na nararamdaman niya tuwing umaga. Nang makita ko sa susunod na pagsusuri na ang inflammation markers sa kanyang mga ugat ay bumalik sa normal na antas, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging doktor. Ano kaya ang nangyaring parang milagro sa loob ng 3 buwan na iyon? Hindi siya uminom ng mahal na gamot. Hindi siya nagpa-operasyon. Ang sagot ay nakakamangha, nasa suka na laging nakatayo sa inyong kusina. Pero hindi ito sa paraan na dati ninyong ininom. Ang ginawa niya ay gumawa ng gamot na suka, ang simpleng suka bilang base, at 3 espesyal na halamang gamot na maayos na nagbubukas ng baradong daan sa ating katawan at pina-age niya ito. Ginamit niya ang siyentipikong prinsipyo na ang organic acid ng suka ay kumukuha ng mahalagang sangkap na nakatago sa loob ng mga halamang gamot at tinutulungan ang ating katawan na masipsip ito. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ng isa-isa ang 3 espesyal na gamot na suka na nagbago ng buhay ni Lola Coring.
Ipapaliwanag ko ng malinaw, batay sa medikal na basehan, kung bakit suka ang kailangan at kung aling mga sangkap kapag nagsama ang naghuhugas ng malagkit na taba sa ating mga ugat. Kung kayo ay laging malamig ang kamay at paa, o kahit ilang pahinga ay hindi pa rin gumagaan ang katawan, huwag palampasin ang kwentong ito ngayon. Sa sandaling malinis na ang inyong mga ugat, ang inyong buhay sa ikalawang kabanata ay magiging kahangahangang iba. Ngayon, bago tayo magsimula, kung excited kayo sa health information na ito, pindutin na ang like button sa ibaba ng isang beses ng may ngiti. At sa comments, isulat ang dalawang salitang kipag-asa. Ang inyong mainit na interes ang nagbibigay sa akin ng pinakamalakas na lakas para gumawa ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon para sa inyo. Ngayon, oras na para makilala ang unang bida na naglinis ng lumang mga ugat ni Lola Coring at ginawang parang bago. Ang konklusyon muna, mula ngayon, huwag na kayong kumain ng basta sibuyas lamang at dapat ay ibabad muna ito sa suka at kainin bilang sibuyas na suka. Bakit? Dahil walang mas epektibong natural na panlinis ng ugat kaysa dito. Ang sibuyas ay naglalaman ng quercetin, isang napaka-powerful na antioxidant. Binibigyan ito ng pansin ng napakaraming siyentipiko sa buong mundo dahil sa kakayahan nitong protektahan ang ating mga ugat. Pero may problema. Ang cell wall ng sibuyas ay napakatigas. Tulad ng kayamanan na nakalock sa loob ng matibay na bakal na kaha. Kapag basta-basta mo itong huyain, ang kayamanang iyon ay lumalabas ng hindi mo nagagamit at nawawala na lamang sa iyong katawan. Kapag dumating ang suka, mangyayari ang isang bagay na parang mahika. Ang acetic acid ng suka ay dahan-dahang natutunaw ang matibay na cell wall ng sibuyas. At ang quercetin na nakatago doon ay nagsisimulang lumabas. Tinatawag ito ng mga eksperto na extraction. Higit pa rito, pinoprotektahan din ng acid ng suka ang quercetin para hindi ito masira ng ating gastric acid, kaya naaabot talaga nito ang ating intestines. Kapag pumasok na ang sibuyas na suka sa ating dugo, binababa nito ang masamang kolesterol at tinatataas ang magandang kolesterol na ginagawang mas flexible at mas matibay ang ating mga ugat. Kapag matigas ang ugat, tataas ang blood pressure. Ang sibuyas na suka ay nagpapanumbalik ng elasticity ng ating mga ugat at tumutulong na i-stabilize ang blood pressure. Lalo na kapag ininom bago o habang kumakain, pinapataas nito ang sensitivity ng ating katawan sa insulin, kaya hindi mabilis na tumatalo ang blood sugar, nagiging natural na depensa ito. Ang paggawa nito ay napakasimple. Ihalo ang sibuyas at natural na fermented suka sa ratio na 1:1. Pero may isang mahalagang sikreto na dapat ninyong tandaan. Pagkatapos hiwain ang sibuyas, huwag agad ibuhos ang suka, maghintay muna ng eksaktong 15 minuto. Kapag naka-expose sa hangin ang sibuyas, ang mga kapaki-pakinabang na enzymes nito ay nag-maximize. Pagkatapos, ilagay sa garapon ng baso at hintayin ang 3 araw sa room temperature at mayroon na kayong sariling powerful na panlinis ng ugat. Ang 3 araw na paghihintay na iyon ay magpapabata ng 0 taon sa inyong mga ugat. Kung ganoon, ano pa ang kasing halaga ng pagbubukas ng baradong daan? Ito ay ang pagpapaalab ng namamatay na apoy sa ating katawan at pagpapabalik ng inig. Kaya ang pangalawa na dapat ninyong alagaan ay ang luya na suka. Alam na nating lahat na masustansya ang luya. Pero kapag natagpuan ng luya ang suka, parang isang ordinaryong sundalo na nagsuot ng baluti at naging di matatalong general, ang gingerol ay nag-transform sa shogaol, isang mas powerful na compound. Nangyayari ito habang nag-aasim ang luya sa suka, lumalabas ang tubig at ang gingerol ay na-convert sa shogaol, isang powerful na anti-inflammatory. Ang shogaol ay nagtatrabaho bilang isang mensahero ng init sa loob ng ating katawan, tinatataas ang temperatura mula sa kaibuturan. Naaalala ninyo ang sinabi ko kanina tungkol sa 1 degree na pagbaba ng temperatura? Kapag tumaas ang temperatura ng ating katawan, ang ating immune system ay nagiging 5 beses na mas aktibo kaysa karaniwan. Ang luya na suka ay nagpapadala ng dugo hanggang sa dulo ng ating mga peripheral blood vessels, kaya nawawala ang malamig na pakiramdam sa kamay at paa at pinuputol ang ugat ng chronic inflammation na nagtatago sa buong katawan. Tinutulungan din nito ang atay na mag-produce ng bile na nagsisilbing exit para mailabas ang mga naipon na dumi sa ating mga ugat. Ihalo ang suka at luya sa ratio na 3:1 at pag-asimit ng 1 linggo ng may pagmamahal. Mahalagang tandaan na dapat ganap na tuyo ang luya bago ilagay sa suka
para makakuha ng malinis na gamot na suka na walang amab. Si Lola Coring ay patuloy na uminom ng luya na suka at iyon ang nagpalaya sa kanya mula sa pagsusuot ng makapal na medyas kahit tag-araw. Tandaan ninyo, kapag mainit ang katawan, nagiging malinis ang dugo at walang pwesto ang pamamaga. Tiyak na marami sa inyong mga mahal sa buhay o mga kaibigan ang nagdurusa tulad ni Lola Coring, malamig ang kamay at paa o nag-aalala sa blood pressure. Huwag itago ang mahalagang impormasyon na ito para sa sarili lamang. Ibahagi na ngayon ang video na ito sa inyong pamilya o mga kaibigan. Ang inyong isang pagbabahagi ay maaaring maging bagong pag-asa para sa ibang tao. Ang magandang bagay na ibinabahagi ay magpapayaman din sa inyong kalusugan. Ngayong tiningnan na natin ng maigi ang mga mapanganib na bagay, oras na para malaman ang pinakamahusay na kombinasyon na magbubukas ng baradong ugat at magbibigay ng bagong lakas sa pagod na katawan. Ang huling puntos nito ay ang bawang na suka. Kailangan ninyong dagdagan ang bawang na suka para makumpleto ang inyong pangmatagalang pag-aalaga ng kalusugan ng ugat. Bakit napaka-importante ng bawang na suka? Dahil iba ang espesyal na misyon nito kumpara sa sibuyas at luya na nabanggit ko kanina. Ang misyon nito ay ang matunaw ang tinatawag na time bomb sa loob ng ating mga ugat, ang blood clot at protektahan ang ating mga buto na humihina habang tumatanda. Ang bawang ay naglalaman ng alisin, ang pangunahing may-ari ng natatanging malakas na amoy ng bawang. Pero ang alisin ay napaka-strong. Kapag kinain ito ng hilaw, siniseryoso nito ang irritation ng stomach lining. Iyan ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nagrereklamo ng masakit na tiyan pagkatapos kumain ng bawang. Pero kapag binabad mo ang bawang sa suka ng hindi bababa sa 2 linggo at pina-age ng may pagmamahal, isang kahanga-hangang chemical transformation ang nangyayari. Ang mabagsik na alisin ay nagbabago at nagiging salicystine, isang malambot ngunit mas powerful na water-soluble sulfur compound. Parang isang malakas na alak na na-age sa loob ng oak barrel sa mahabang panahon, nagiging mas malambot at mas malalim ang lasa. Ang irritation ay bumababa, ngunit ang kapangyarihan ng sangkap na nasisipsip ng katawan ay lalo pang lumakas ng ilang beses. Ang ginagawa ng bawang na suka sa loob ng ating katawan ay kahanga-hanga. Una, natutunan nito ang blood clots na nagtitipon sa loob ng ating mga ugat. Ang blood clots ay naglalakbay sa ating mga ugat at maaaring humarang sa makipot na daan na nagdudulot ng heart attack o stroke, isang napakamapanganib na bagay. Ang sulfur compounds ng bawang na suka ay pumipigil sa pagklot ng dugo at tinutulungan itong umayos ng malinaw tulad ng tubig. Pangalawa, tinutulungan nito ang atay na mag-produce ng bile para ma-breakdown ang kolesterol na nakabaon sa bawat sulok ng ugat at ilabas ito sa katawan. Sa katunayan, may mga resulta ng pananaliksik na nagpapakita na ang mga taong regular na kumakain ng bawang ay may kapansin-pansing pagbaba ng triglyceride levels. Pangatlo, ginigising nito ang pagod na energy metabolism, inaalis ang chronic fatigue at nagpapanumbalik ng lakas. Sa paggawa ng bawang na suka, siguruhing ganap na tuyo ang bawang bago ibabad sa suka. At dito narito ang susi, ang pasensya. Kailangan itong mag-age ng hindi bababa sa 2 linggo hanggang 1 buwan sa madilim na lugar para ang alisin ay ganap na mabago sa sangkap na kapakipakinabang sa ating katawan. Ang panahon ng paghihintay habang inilalagay mo ang iyong puso ay ang panahon ng paglikha ng inyong gamot. Ngayon, may isa pang kamanghamanghang epekto ng suka na hindi natin alam. Ito ay ang dramatikong pagpapataas ng calcium absorption. Habang tumatanda, marami sa atin ang nag-aalala sa osteoporosis at mahihinang buto. Kahit mag-inom ng calcium supplements, maraming nagrereklamo na hindi ito madaling nasisipsip ng katawan. Kasi ang calcium ay hindi madaling matunaw sa tubig. Pero kapag natagpuan ng organic acids ng suka ang calcium, biglang tumaas ang dissolving rate nito. Sa katunayan, may eksperimentong nagpapakita na kapag ginamit ang suka, ang calcium extraction ay tumaas ng 4.4 beses. Kaya kapag iniinom ninyo ang mga gamot na sukang ito, kasabayan ito ng kaunting dilis o tokwa at ang inyong mga buto ay magiging matibay tulad ng bakal. Pero kahit gaano kasustansya ang mga bagay na ito, kung hindi ninyo susundin ang mga pag-iingat, maaari itong maging masama. Pakinggan ninyo ngayon ang 3 pag-iingat na ito. Una, kung kayo ay umiinom ng aspirin, warfarin, o iba pang blood thinners, mag-ingat kayo ng todo.
Ang bawang at luya mismo ay nagpapalikaw ng dugo, kaya kapag kasabay ito ng gamot, maaaring magkaroon ng panganib ng bleeding. Kumonsulta muna sa inyong doktor at ayusin ang dosis bago simulan ang pag-inom. Pangalawa, suriin ng mabuti ang kondisyon ng inyong tiyan. Pagkatapos ng 6 na pue, marami ang may mababang gastric acid kaya ang suka ay nakakatulong sa digestion. Pero kung kayo ay may gastritis o matinding hyperacidity, ang acidity ng suka ay maaaring mag-irritate sa inyong stomach lining. Kaya mag-ingat! Pangatlo, pagkatapos uminom ng suka, banlawan ang inyong bibig ng tubig. Dahil ang malakas na acid ng suka ay maaaring mag-erode sa enamel ng inyong mga ngipin. At panghuli, ang paraan ng pag-inom. Huwag kailanman itong inumin habang gutom. Dapat ay habang kumakain o pagkatapos kumain, dilute ang 1 kutsara ng suka sa 1 basong tubig at dahan-dahang inumin. Ang pinaka-ideal ay uminom ng 1 hanggang 3 beses bawat araw. Kapag ang sibuyas na suka, luya na suka, at bawang na suka ay pinagsama, ang inyong mga ugat ay malilinis, ang katawan ay magiging mainit, at ang mga buto ay magiging matibay at magiging kahangahangang pagbabago ang inyong maranasan. Ang malusog na pang-araw-araw na buhay na nabalik ni Lola Coring ay malapit na ring maging sa inyo. Ngayon, oras na para sa totoong practice. Kahit gaano kasustansya ang gamot, kung hindi ito pumapasok sa ating katawan at nagiging tunay na pakinabang, walang silbi. Ang sikreto rin ni Lola Coring sa kanyang pagbabago sa loob ng 3 buwan ay nasa maingat na gawin na ito. Mula ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang customized na schedule batay sa pang-araw-araw na gawin ni Lola Coring. Pakinggan ng mabuti. Una, tuwing umaga pagkagising, huwag agad uminom ng malamig na tubig. 1 basong maligamam na tubig muna para gising ang inyong mga organ. Pagkatapos, habang kumakain o pagkatapos ng almusal, inumin ang sibuyas na suka. Ihalo ang 1 kutsara ng sibuyas na suka sa 1 basong tubig at dahan-dahang inumin. Ito ay epektibong pumipigil sa blood sugar spike na nangyayari habang tinatanggap ng tiyan ang pagkain pagkatapos ng mahabang gabi. Sinimulan mo na ang paglilinis ng iyong mga ugat mula pa sa simula ng araw. Pagkatapos ng tanghalian, oras na ng luya na suka. Ang tanghali ay karaniwang aktibong oras ng katawan. Sa oras na ito, ang pag-inom ng luya na suka ay tumutulong sa digestion at nagpapanatili ng init ng ating katawan. Lalo na kung kumain ka ng mataba sa tanghalian, ang luya na suka ay mabisang maaayos ang kolesterol. Sa gabi, habang kumakain o pagkatapos ng hapunan, inumin ang bawang na suka. Sa gabi, nagdadahan-dahan ang daloy ng ating dugo at mas madaling mag-form ng blood clots. Sa oras na ito, ang na-age na bawang na suka ay pumapasok sa dugo, pumipigil sa pagbuo ng blood clots at tinutulungan ang regeneration ng ating katawan habang natutulog. Ang sulfur compounds ng bawang ay tumutulong sa pagtulog at nagpapanumbalik ng lakas para maging mas magaan ang susunod na umaga. Ngayon, ilang napakahalagang tips sa paggawa at pag-iimbak. Una, ang lalagyan ay dapat palaging baso o ceramic. Ang plastic o metal ay maaaring mag-react sa malakas na acid ng suka at maging mapanganib. Pangalawa, sa pagpili ng suka, huwag gumamit ng murang synthetic vinegar mula sa tindahan. Piliin ang natural na fermented vinegar na may nakasulat na My Live Mother sa label. Ang mother ng suka ay parang binhi ng fermentation na puno ng kapaki-pakinabang na microorganisms. Pangatlo, ang ginawang suka ay itago sa malayo sa direktang sikat ng araw sa malamig na lugar, mas mabuti sa ref at ubusin sa loob ng 1 buwan para pinakasariwa at pinaka-epektibo. Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan na tiyak na mayroon kayo. Una, kailangan ba talagang inumin ang lahat ng 3? Ang aking sagot ay, ang sibuyas na suka ay nagbubukas ng daan ng ugat, ang luya na suka ay nagpapainit ng katawan, at ang bawang na suka ay nag-aalis ng hadlang sa daan. Ang 3 ay parang engine, gulong at manibela ng sasakyan. Kung kulang ang isa, hindi mo maaabot ang inyong destinasyon ng ligtas. Si Lola Coring mismo ay nagsimulang uminom ng 1 lamang, pero nang simulan niyang inumin ang lahat ng 3, mas mabilis nagbago ang kanyang katawan. Pangalawa, marami ang nagtatanong kung pwedeng palitan ng matamis na suka drinks mula sa tindahan. Huwag. Ang mga masarap na suka products sa grocery ay may napakalaking dami ng asukal o liquid fructose na inilagay para sa lasa. Sa halip na gumaling, maaari pang tumaas ang inyong blood sugar.
Kahit mahirap, gawin ninyo mismo sa paraan na itinuro ko. Iyon lamang ang tunay na gamot. Panghuli, gaano katagal bago makita ang resulta? Ang buhay ng ating red blood cells ay halos 120 araw. Ang mga cells ng ating ugat walls ay kailangan rin ng minimum na 3 buwan para ma-regenerate. Kaya inirerekomenda ko sa aking mga pasyente na magtiyaga ng hindi bababa sa 3 buwan ng walang pagsuko. Si Lola Coring mismo ay halos sumuko pagkatapos ng unang 2 linggo dahil wala siyang naramdamang pagbabago. Pero pagkaraan ng 1 buwan, 2 buwan, nagsimulang bumalik ang init sa kanyang mga paa at nagbago ang kanyang mga resulta ng pagsusuri. Naranasan niya ang milagro. Ang ating katawan ay tapat. Tiyak na gagantimpalaan kayo ng kalusugan ayon sa inyong naglagay na pagmamahal. Ngayong narinig ninyo ang kwentong ito, nadesisyon na ba kayong pumunta sa palengke ngayon at bumili ng sibuyas, luya at bawang? Kung isulat na sa comments na yon ang salitang igagawin ko o ang numero 1. Ang inyong maliit na pangako na iyon ay ang dakilang unang hakbang patungo sa isang malusog na buhay ng 100 taon. At hikayatin ninyo ang isa't isa sa comments, mas masaya at mas madaling gawin ito kapag magkasama. Sasamahan ko kayo sa inyong hamon na iyon ng buong puso. Kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng mas malalim at mas kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan, pindutin na ang subscribe button at i-on ang notification bell sa ibaba. Ang inyong isang click ay napakalaking tulong at inspirasyon para sa akin para gumawa ng mas magandang mga video para sa inyo. Ang mahabang kwentong ibinahagi ko ngayon sa inyo ay umaasa akong mahusay na natanim bilang malusog na binhi sa inyong puso. Ngayon, i-review natin ng muli ang mga pangunahing punto na ating natutunan ngayon. 3 ang dapat nating laging tandaan. Una ay ang sibuyas na suka, maayos na nagtatanggal ng malagkit na taba sa ating mga ugat at humahawak sa tumaas na blood sugar. Ang susi ay ang pag-extract ng quercetin, ang mahalagang sangkap mula sa matibay na selwo ng sibuyas gamit ang lakas ng suka. Pangalawa ay ang luya na suka, nagbibigay ng mainit na init sa ating katawan na puno ng malamig at nagpapatay ng apoy ng chronic inflammation. Huwag kalimutan ang kahangahangang prinsipyo na ang gingerol ay nagiging syogol at tinatataas ang ating immune system ng 5 beses. Pangatlo ay ang bawang na suka, natutunaw ng blood clots sa ating mga ugat at matibay na pinoprotektahan ang ating mga buto. Ang kakayahan ng S-allicystine, ang na-H na compound, na muling buhayin ang inyong lakas ay laging tandaan. Ang pag-inom ng sibuyas na suka sa almusal, luya na suka sa tanghalian, at bawang na suka sa hapunan, iyon ang simula ng milagro ni Lola Coring. Saan na kaya si Lola Coring ngayon? Sa tuwing pumapasok siya sa aking klinika ngayon, ang kanyang mga hakbang ay kasingaan ng isang bata. Sa pinakabagong health checkup, stable ang kanyang blood pressure, kahit walang gamot, at ang kanyang inflammation markers ay malaki na ang pagbaba. Higit sa lahat, nawala na ang nakakainis na malamig na pakiramdam sa kanyang mga paa at ang pananakit ng kanyang mga tuhod, at ngayon ay kasama na siya ng kanyang mga kaibigan sa kanilang araw-araw na morning walk sa Boulevard ng Batangas. Sabi niya sa akin habang nagtatawang mailuha, hindi ko inakala na ang sibuyas, luya, at bawang na palagi kong hawak sa kusina ay magiging gamot na magliligtas ng aking buhay kapag natagpuan ng suka. Mga kababayan, ang kalusugan ay hindi tulad ng loto na swerteng-swertehin lamang. Ito ay isang napakatapat na resulta batay sa kung ano ang inyong pinili na kainin ngayon at kung gaano karaming pagmamahal ang inyong ibinigay sa inyong sariling katawan. Hindi aksidente na napanood ninyo ang video na ito hanggang sa katapusan. Ang inyong katawan ay nananawagan sa inyo ng may kainaman at kayo ay mahusay na sumagot sa tawag na iyon. Huwag sumuko sa pag-iisip na normal ang kirot at panghihina sa katandaan. Ang ating katawan ay may kakayahang bumangon at tumayo muli ayon sa pagmamahal natin sa kanya. Pumunta na ngayon sa palengke at bilhin ang sariwang sibuyas, luya at bawang at isang bote ng natural na fermented vinegar na mailave mother. Iyon ang pinakamahalaga at pinakasulit na investment na magbabago ng inyong buhay sa inyong mga darating na taon. Habang ang inyong ginawang suka ay nag-aasim, ang inyong mga ugat ay tahimik na naglilinis din. Umaasa akong ang inyong buhay ay magiging mas masaya at mas mainit tulad ng magandang tagsibol na darating muli. Mahirap pong mag-isa pero kaya kapag magkasama. Magiging matatag na doktor na laging nandito sa tabi ninyo para gabayan kayo sa tamang landas.
Kung ang impormasyong ibinabahagi ko ngayon ay naging maliit na ilaw sa inyong landas patungo sa malusog na pamumuhay, iyon ay sapat na para maging masaya ako. Maraming salamat sa inyong umahabang oras na kasama ako. Kayo ay karapat-dapat maging malusog at tiyak na magiging ganoon kayo. Palagi kong inaalagaan ang inyong malusog na bukas.